Edwin Vagabag. Hello guys, so for today's vlog, so on the way kami ngayon sa may Fisher Model sa may Pantrangco. Pupunta kami ngayon sa Baguio. So kasama ko yung family ko. Din yung pick up point namin kasi nag-tour package kami sa travel agency sa Wanderlust. So ayun, see you later guys! So we're here na sa Season Pangasinan, second step over na namin. So kakain lang dito and then magsi-CR kami sa second stop over. Yeah. Few moments later. Finally, we're here na sa may Lions Head dito sa Kenner Road. So, ang dami mga tourists. Ayan yung mga sa ibang van, mga naka-tour package din sila pareho namin. So, ilang oras din from Pangasinan. At sobrang ikot-ikot talaga na daanan. Good morning, Atok Benguet. So, we're here na sa Northern Blossom. 8 po ang balik sa van. Susunod po kami sa baba para mag-okay lang na. Meron din po mga naka-uniform doon. Pwede niyo po abot yung... Yan. Nona, morning. Medyo sleepy pa. Yan. Look. So we're here sa Northern Blossom. Walang lumig! Ingay. Excuse me. Hindi na siya ma-fog. Ala, lamig. Yung ilong ko parang pinapasok ng lamig. Diyo. Wala, para akong sinus. Datangas pala ako. Yan. Nilalamig na kayo. Lamig! Hello. Yan, flowers. CR ka? May lalagyan kong katen ko. Daming tao. Ayan. Ayan. Real. Asan na sila? Ay, sobrang lamig. Naktara, dapat pala ganun yung jacket mo. Sunrise. No, lamig. Sila Kuya Jun. Nakabumaba na. Excuse me po. Nak, may host ha. Umadapa pa. Ayan. Gusto ko din doon. Ay, hanggang doon pa pala. Excuse me po. Nak, kaya mo? Ayan. Ang dami ding tao. Ayan. Ito ang status doon yung purple. Hala, gusto ko dito di. Wait lang. Ikaw, picture kita? Ako nga, kanina pa natin. 8 pa rin.
Sunflower siya na white. Ang ganda. Ayun, oh. Dito dapat ang pwesto, oh. Paano? This is my favorite part. Ang sunflower. Pero parang maliliit siya. Iba yung ano niya. Petals niya. Ang ganda. Let's go. Nanak, aray ko, sorry. Yan. So, halika na. Madapa ka na ka. Anong kalya lily? Ano is kalya lily? Wow, may pa-shades ka, daddy ka. Yan sa ilalim, strawberry. Nak, baka mahulog ka, ha? Nak, ba't ayaw mo mag-picture? So, ayan. Kalendula. Slowly na ka. So, ayan ang kalendula. Ayan. I went here. Ayan. Ang ganda. Kanya-kanyang pwesto. Ayan. Ang init. Ayan. Ang cute. Pinky. Dito din matataas, oh. Rin kami tapos maglakad. Ano yan? Oo, pine tree. What's that ba? Diyan na lang tayo para maganda yung view. Picture tayong lahat. Ala, ang cute naman yung pink na yan. Ayun, no? Mga color pink. Saan? Nak, mahulog ka. Saan kayo galing, guys? Look, si Ambi, photographer. Photographer ka? Sino ka, Jorn? Picture tayo. Nak, ang cute naman ng mainit na. Sit down ka, baby. So, doon kami nang galing sa taas. Ayun. Doon. Bumaba. Dito eh. Ayan. Ang chocolate hills na ewan eh. Ang ganda. Asan na yung aso na katalikod? Forest. Yan si Forest. Wow! Sino kayo dyan? Ganda oh. Sa garden, dun sa may dating Oo. Pupunta pa tayo sa color houses ata. At saka, hindi pa kami nakakapagkape. On the way na kami sa may strawberry farm sa may La Trinidad, Benguet. Ayan, so yun yung second stop namin. We're here na sa may strawberry farm dito sa may parking lot. So, magsi-CR muna kami and then saka kami pupunta dun sa may pinaka-farm na niya. Itatanong din namin kung how much yung per kilo. So, ayan, marami siya mga
kagandahan dito at maraming tourist. Ito yung giant strawberry dito sa labas ng strawberry farm. Ayan, madami nag-aalok ng strawberry picking. Ang per kilo is 780. Hindi lang namin sure how much sa loob. And then, ayan, marami siyang tiyangge. Then, may mga strawberry taho, strawberry shake, at mga strawberry fruits. Pero mas bet namin yung strawberry picking para ma-experience ng mga bata. And then, ma-experience din namin kasi the last time na nagpunta ako dito sa Baguio, hindi ako nakapunta dito sa strawberry farm since wala nang strawberry that time. Yan, ang dami talagang mga bunga ng strawberry dito. Kita-kita dito sa labas. Ayan, ang lalaki. Ayan, hindi lang siya gano'ng kita kasi medyo malayo kami. So, hanapin namin yung entrance din. Papasok kami sa loob. Baka sakaling may mas murang offer din ng strawberry picking. Pagpasok mo is kailangan mo mag-register dito. Isusulat mo yung pangalan mo kahit isa lang sa member na kasama nyo. Ayan. Daming tourist dito. Yung iba nagpipicture lang. Hindi naman sila nag-strawberry picking. Ayan, 780. Ito, papasok na kami sa loob. So, ang ano namin is magpipicture lang since medyo pricey pa ang strawberry picking. Meron naman sa labas, pero yung akin Zulaki is nag-INR din. May din silang tanim dito. Ayan, bell pepper. Meron din mga lettuce. Ayan, mga lettuce. Mga fresh. Ang sarap. And then, again, fields of strawberry. Ayun, ang ganda sa paningin. Ang daming strawberry. Ang lalaki pa. Tapos pulang-pula na yung iba. So, nagkahanap kami dito na baka sakali na mag-offer ng half kilo lang since masyadong madami yung 1 kilo. And then, medyo mahal nga siya kasi 780 siya. Walking lang dito kami sa aisle ng strawberry farm since hindi na kami mag-strawberry picking. And then yung ibang kasama namin nasa labas kasi ayaw nila sumama. Tsaka ayaw din nila mag-strawberry picking, bibili na lang siguro sila. At ayan, finally nakita namin si ate, nag-offer siya ng half kilo. Since sabi ko nga half kilo lang sana din masyadong marami yung 1 kilo at saka masyado na siyang mahal. So gusto lang talaga namin ma-experience strawberry picking and then makita ng malapitan yung strawberry na talagang nasa tangkay pa siya. So ayan. Ayan, happy na yung baby ko. Nag-pick na siya ng mga strawberry. Naghanap siya ng mga red pa para matamis. So, ox lang kahit medyo pricey para lang maging masaya yung mga batuta.
Pati si Ariel din strawberry picking siya. Yan, dalawa sila. So, ako taga-video lang. Si Mario naman siya yung nagtuturo ko sa lima pala. Siya yung nag-check. Ayan, tapos na kami manguha ng strawberry. So, kikiluhin na siya. Then, ito pala yung white na strawberry. Ayan, pero yung loob niya medyo pinkish din. So, sabi ni ate, malalaman mong ripe na siya kapag pink-pink na yung loob niya. So, ayan siya. So, bali dalawang klase ng strawberry. May red and then white. So, sa kabila, ayan, may mga strawberry pa. Ang lalaki ng mga iba. Ayan, dami niya. Kaya lang masyado na mainit. Nakatakip siya. 448. Ayan. Dun may sunflower. Lumag pa siya ng half kilo. Then binigyan kami natin ng freebies. So tapos ako mag-strawberry picking. So palabas na kami since nag-aantay yung driver namin dun. And then yung iba namin kasama. And then kakain na din kami ng lunch. So thank you kay ate sa pagpahig sa amin na mag-strawberry picking ng half kilo lang. So, ayun lang. So, palabas na po kami dito sa may strawberry farm na sakop nila ate. So, nangangamuan lang din siya. Ito na kami sa may van namin. Ayan, sobrang init. Happy yung mga kiddos ko na nag-strawberry picking sila. So, ayan. Ito yung mga karinderya dito sa strawberry farm. Ito napili namin kainin is yung fried chicken. So, isang buo. Naman yung Bell Church. So, hindi na kami pumasok since ang taas nga. At medyo pagod na since galing pa kami sa biyahe mula kagabi dire-diretso. Ayaw nilang pumasok kasi sobrang init. So, dito lang kami sa labas. Video and then picture. And then after this, punta na kami sa accommodation. Tanghaling tapat. It's around 1 p.m. Pero ang fog dito sa may labas ng Igorot Stone Kingdom is, ayan, grabe, malamig siya. So, dito pa lang kami unang nakakita ng fog dun sa Northern Blossom kasi wala. So, ito lang siya. Ayan, ang ganda. Ito yung accommodation namin for 3 days in Transient House. Kami. May naman ka ha. Ano? Hikers kayo? Yung ano dyan, nahirapan na makyat. Ayan. Wow. Ganda. Itong taas ha. May sarili na pala kami CR. Yes po, ma'am. Dito, lahat tayo meron. Yan. Ito yung room namin. Ano, guys?
What's up? Ang cute ng bed. Here's the room. Yan, may heater. Oh, yung dito Dito na kami sa room. Tuwalya, biset. Ayan, ang walang dalang tuwalya. Tulugan na. Aming kitchen. Kitchen for everyone. Yan, may table. Ayan, para sa front desk. Sofa. Plates. Ayan, chairs and tables. So, we're here sa may Session Road. Sa Baguio, ayan, Lake Market. Mga okay. Sige na. Halika na, ginawa. Alam mo ba to? Ayaw na. Ay, hindi siya yun. Ayaw na. Kami ngayon sa may Tiangge, sa may Session Road. So, magtitingin kami ng mga damit na okay. Nandito na kami ngayon sa loob ng bilihan ng mga okay. So, tingin-tingin lang. Naghahanap ako ng jacket para sa akin tsaka kay Mariel. So, ayun yung outfit namin. Pantulog. So, ox lang kasi malamig dito. And ayan lang yung dala namin, long sleeve. Naglalakad na kami ngayon dito sa may Session Road papunta sa may SM Baguio since malapit na lang naman siya. No need nang sumakay, medyo malayo-layo nga lang. So, we're here na sa SM City Baguio. Ito yung sa may bandang terrace. Dito yan sa may second floor. So, kita yung city lights. And then, ayan yung school malapit dito sa may SM Baguio. So, wala siyang fog ngayon. And it's around 7 PM na. So, ayan lang. Tamang pasya lang dito sa SM Baguio kasi naghahanap kami ng kakainan. So, ayun, wala kami napili sa SM Baguio. So, dito kami sa may Burnham Park. Marami dito mga stall na kainan. And then, ayan, may mga pasal. Kauwi na kami dito sa bahay. So, matutulog na kami. Good night. See you guys tomorrow. Morning. So, it's our second day here in Baguio and breakfast na. So, ito yung breakfast namin kasama siya sa tour package. Dito na kami sa loob ng van. On the way kami sa may Mindsview. So, ay mga kasama ko. And then, sila kuya, taga Palawan. So, bibili muna kami ng strawberry taho dito sa may harap ng Mindsview. Is gusto nga nung dalawang bata. Ayan. Picture taking muna. We're here sa Mindsview Park. Entrance fee is 10 pesos. Pumunta ko dito last 2022. Ang entrance fee, same pa rin naman. So, ayan, nagbabayad na sila para makapasok na kami habang medyo maaga pa. So, it's around 8 AM na siguro. Walk-in trip muna, papasok sa loob ng Mindsview. So, here, marami ding Tiangge. Ayan. Pero hindi kasi marami na sa Burnham Court tsaka sa market. Ayan, Mindsview, may souvenir shops, and then marami din plants sa loob. So, mag-picture taking muna kami dyan sa harap. Ayan, sa may Breathe Baguio.
Kaya yung mga sinasabi ko sa inyo mga plants, marami nagtitignan yan dito. Hindi ko lang alam kung mura ba dito since hindi naman kami nagtatanong. Kasi hindi kami bibili at ayaw din namin magbitbit. So, ayan, naglalakad na kami. Papunta kami dun sa may parang deck. Nakita mo yung mga bundok and then magandang view. So, ayan yung aking mga junakis at ang aking asawa. Yan, meron ditong horse na dinamitan nila and then may kulay yung hair. So, pwede ka mag-picture dyan. Yan, pwede ka din magsuot ng pang-igorot na costume. So, papunta kami dun sa may view. Sa may bandang gilid. So, ayan, if magpa-picture ka sa horse, pag solo 50, pag group 100. So, ayan, dito na kami sa view. Marami nagpapapicture dito. Since yung iba, ito lang talaga yung habol. So, tanghali na kaya wala ng fog. Pero, maganda pa rin naman yung view. So, it's my third time here in Mines View kasi before nakapunta na ako. Ayan, naglalakad na ulit kami palabas since bibili nga kami ng ubi jam sa may Good Shepherd. So, walking muna since sabi nga marami daw tao sa may Good Shepherd. Kaya kailangan namin pumunta doon since limited lang yung time namin kasi nga may oras yung mga pasyal namin since tour package siya. Ito yung daanan, pakat sa may Good Shepherd. So, it's my first time here. Kasi before, hindi naman ako pumunta dito. Tsaka hindi ko alam talaga yung ubi jam. So, nalaman ko lang siya dahil sa mga kawork ko. So, ito ang Good Shepherd. Sabi nila, monasteryo daw to. But I'm not so sure. So, tara, pasok tayo sa may taas. Kasi sabi nila, per person, 2 ubi jam lang ang inaalaw nila. So, ayan. And then, ito, may view din dito na pwede kang mag-picture. Nakita mo rin yung mga mountains. Ayan. Now, nandito naman kami sa may The Mansion. Sa harap ng Wright Park. So, ayan yung The Mansion. So, bawal siyang pumasok. Picture ka lang dito sa may labas na parang souvenir mo lang. Madami din tao. Ayan yung anak ko. Si Uriel at si Mariel. Yun yung nakasulat na history ng The Mansion. Kami papunta sa may Wright Park. Sa harap lang siya ng The Mansion na yan. So, walking muna dito. Then, magpa-picture kasi kukuha ako din ng picture yung anak ko since birthday niya tomorrow. So, magpa-photoshoot NM kami dito sa may Wright Park. Yan yung mga kasama ko, si Ambe, si Kuya Jun, at si Tolitz, and then yung husband ko. So, ayan, nandito kami sa may Wright Park. Tawang lakad lang. Since yung van namin nakapark doon banda, so maglalakad-lakad muna kami. Then, check namin kung how much mag-horse riding, kung carry ba kasi gusto nung anak ko mag-horse riding. May souvenir ulit dito. Parang sa lahat naman ng mga pasyalan dito, merong souvenir shop. So, naglalakad kami pababa dun sa may mga kabayo.
Yan, meron na naman ditong St. Bernard. Ayun, nasa gilid siya. So, ang picture sa kanya, I think is 50 or 100. So, di na kami nagpa-picture kasi meron na kami dun sa may Northern Blossom. I-check na lang namin how much sumakay sa kabayo or magpa-picture man lang for remembrance lang din. Ang daming horses dito sa may baba ng Wright Park. I think tawag nila dito is El Caballo. I'm not so sure if nagbago na siya. Before kasi yun yung tawag. Ayan, ang daming klase ng horses. Yung iba nilalagyan nila ng color yung hair. So, titingnan natin how much ang pagsakay sa kabayo. Ang bayad sa kabayo is, pinaka-minimum is 300 per hour. So, hindi na kami sasakay. Mag-picture taking na lang para may remembrance yung mga anak ko since first time nila here. So, ayan yung baby ko. Picture siya pero natatakot siya kasi gumagalaw yung kabayo. Bakit na ulit kami pabalik dun sa taas? So, sobra ang taas nito. Hagda na to. Hindi ko alam kung ilang steps to. Pero mataas siya. Then, yung steps na hindi pantay-pantay. So, kailangan mo talagang kumapit. Ayan, ang taas niya. So, sacrifice. May pa-boots pa ang peg. Pero mamaya, masakit na ang paa. Magpo-photoshoot na kami. Hindi ko na siya mabibitiwan. Since isa lang yung gamit namin yung iPhone ko. Ito ang aming third destination for the day sa Camp John Hay. Doon sa may bandang baba may golf course. Dito sa may gilid ng van namin may mga nagpipiknik. So pwede ka dito mag-jogging, mag-hike if you want kasi nga malawak siya. So hindi na kami iikot kasi nga yung mga bata pagod na. So tapos ng tour namin, nandito na kami sa may market. Kasi bibili kaming ulam, magluluto na lang kami para hindi kami masyadong magastusan. So, ayan, bumili ako ng chop suey. Madami dito ang set ng chop suey, mga fresh vegetable na galing dito sa Baguio. So, hindi na kami masyadong bumili kasi mabigat. Malaki ang palengke nila dito. So, ayan, maraming fruits, vegetable, mga pasalubong din. Mas mura dito kumpara mo dun sa iba. So, marami kang pagpipilian dito. Na yung mga nabili namin pasalubong, kanya-kanyang bitbit. Wow, feeling talaga. Ayan. So, ayan, nandito kami sa may grotto. Lourdes grotto dito sa may Baguio. So, ayun yung church. So, hindi ka naman pwedeng pumanik sa taas. Tamang picture lang. And then, pwede ka rin din dito magtirik ng candle. So, ang bayad is 50 pesos per bundle. So, papasok muna kami magdadasal for guidance sa aming pag-uwi. And then, at birthday ng baby ko. So, i-bless sana siya ni Lord at ang family ko. Nasa ibaba yung mirador na tinatawag nila. So, nakapunta na ako dyan last 2022. So, ngayon, ayaw nila kasi ngayon nila maglakad since pauwi na nga kami. Ayan. So, palabas na kami dito sa may pinanggalingan namin sa may mirador. So, pupunta na kami sa may Diplomat Hotel. Yun na yung last na tour namin. Then, bababa na kami sa Baguio. Uuwi na kami. Papasok na kami. Ang entrance fee is 10 pesos per head since magpipicture ka lang naman dahil bawal lang pumasok sa loob since lumang-luma na siya. Here sa may Diplomat Hotel. Daming tao. Diplomat Hotel. So, it's my second time here. Hindi na siya pwedeng pumasok. So, sa labas lang. Nak. Wait lang, ma. So, ayan yung entrance fee. Ang daming punset siya, oh. Ano meron dyan? Sige, picture mo. Ayan,
ayan, biyahe na kami pababa ng Baguio. So, thank you Baguio for the beautiful memories. And syempre, ito yung celebration namin sa birthday ng anak ko, ni Mariel, since ito nga yung request niya sa akin dahil hindi pa sila nakapunta ang Baguio mag-aama. So, ako lang yung pumunta last 2022 and then nung high school ako. So, hopefully, makabalik ulit kami by December or by next year. Ayan, si Kuya Jay ang driver namin. Nandito kami sa may tunnel, dito sa may Baguio. Hindi ko alam kung anong lugar to or anong tawag dito sa tunnel na to. Pero dito yung sa may Baguio. Hindi na kami dumaan sa kabila na makikita yung Lion's Head. So, ayan. Ayan, si Kuya ang driver namin for 3 days. Stopover muna daw kami sa may Pangasinan, sa may season. Ito, bibili muna ako ng tupi. So, ang ganda. Tingnan ng mga bukid. Sobrang yan. Ang lamig na sa mata. So, dito na ata to sa may bandang Tarlac. And finally, we're home. Ayan, namiss ako ng mga baby dogs ko. So, thank God for the safe travel. At ayan, so next time ulit. So, attach ko lang dito yung mga pictures namin. Hopefully, panood din nyo. Thank you!